Isang sanglibutang ulat. Pagnanais na makilala ang Diyos. August 23, Kazuvakua, Namibia. Si Kazuvakua ay isang 24 years old na inang himba na may 3 maliliit na anak. Natuto siya tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng isang gawaing ebanghelyo na nagsimula pamula sa 13th Sabbath offering noong 1993. Ito ang kanyang kwento. Si Kazuvakua ay naakit nang dumating ang isang estranghero sa kanilang tahanan sa gitna ng disyerto ng Namibia. Hindi pa niya ito nakikita kailanman at inanyayahan siya nito na pumunta sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Inanyayahan siya sa simbahan. Masaya si Kazuvakua na tanggapin ang paanyaya. Noong Sabbath, dumalo siya sa pagsamba sa ilalim ng isang puno na nasa humigit kumulang 15 minutong paglalakad mula sa kanilang tirahan na kung tawagin ay homestead. Dumalo rin ang mga kababaihan at mga bata mula sa iba pang mga tahanan upang makisama sa pagsamba sa ilalim ng puno. May humigit kumulang 15 homestead na magkakalapit sa parehong distansya mula sa puno. Hindi pangkaraniwan ang karanasan ni Kazuvakua sa pagsamba. Nagturo ng awit ang pastor at nangaral. Bago sa pandinig ni Kazuvakua ang mga awitin at hindi niya ito madaling matutunan. Hindi pa niya napakinggan ang tungkol sa Diyos at kanilang inaawit ang tungkol dito. Gayunpaman ay nagustuhan niya ang mga awitin. Nangungusap ang mga awitin tungkol sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng lahat ng tao. Ang sermon naman ay tungkol sa pagsisisi. Nang matapos ang pastor, naunawaan ni Kazuvakua na kailangan niyang magsisi upang siya ay mailigtas ng Diyos. Bumabalik siya sa ilalim ng puno tuwing Sabat kapag dumadating ang pastor. Ngunit nang ilipat ang pastor sa ibang bahagi ng Namibia ay may isang manggagawa sa Biblia na pumalit sa pastor at nagsimulang dumating 2 beses sa isang buwan upang mangaral sa ilalim ng puno. Palagi siyang dumadalo tuwing may pagtuturo. Nang magsagawa ang manggagawa ng Week of Prayer, pumupunta siya araw-araw upang makinig. Pumunta rin siya gabi-gabi nang magsagawa ito ng 2 linggong evangelistic meetings. Nagdala ang manggagawa ng projector at generator at itinayo ito sa isang tolda malapit lamang sa puno. Habang nangangaral tungkol sa pamumuhay kasama ng Diyos magpakailanman, natuwa si Kazuvakua sa makukulay na larawan sa screen. Ngunit hindi napasama si Kazuvakua sa pagbautismo ng 3 taong nag-alay ng kanilang puso sa Diyos sa pagtatapos ng pagtitipon. Nag-ayos ang manggagawa ng isang pickup truck upang isakay ang 3 magpapabautismo at ang kanilang mga kaibigan papunta sa pinakamalapit na bayan na may gusali ng iglesia ng mga Adventista. Kung wala ang truck, 7 oras na paglalakad ng isang direksyon. Ngunit hindi nakapunta si Kazuvakua dahil kailangan niyang bantayan ang mga baka ng kanilang pamilya sa bukid. Tungkulin niya iyon. Kung iniwan niya ang mga baka, ikahihiya siya ng kanyang pamilya. Gayunpaman, nais ni Kazuvakua na mabautismuhan balang araw. Pakiramdam niya ay handa na siya. Iniibig niya ang Diyos ng buong puso. Sabi pa niya, iniibig ko ang Diyos bilang aking tagapagligtas at tagapagbigay ng aking mga pangangailangan. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng aking hinihingi. Nagdarasal siya bago matulog at pagkagising. Maikli lamang ang kanyang panalangin. Sabi lamang niya, Diyos, tulungan mo ako. Higit sa lahat, nais niyang makilala pa ang Diyos ng mas malalim. Hindi tulad ng karamihan sa mga himba, natuto siyang bumasa. Subalit, wala siyang Biblia. Malaking kakulangan ng mga Biblia sa kanilang wika. Gusto ko ang Biblia, sabi pa niya.
Nais kong mas makilala ang Diyos. Ating ipanalangin ang gawain ng Iglesia para sa mga taong himba na nasa Namibia. 13th Sabbath Offering noong 1993 ang nagpasimula ng isang programa para sa kanila na naging daan upang magkaroon ng pagsamba tuwing Sabat malapit sa tirahan ni Kazu Vakua. Maraming salamat sa inyong planong bukas palad na paghahandog para sa mga proyekto ng 13th Sabbath.